kong hinintay ang araw na to. Ang tumayo sa harap ng klase at maging teacher sa Pilipino. Bigat, no? Sa likod! Nang lalampas, ha? Nasa kami, kakapag. Bakit sinachansingan mo Anong na ako eh? sinachansingan? Sinachansingan daw, oh. Sige na nga! Ayokong makapkap. At sino ba nagsabing kailangan akong kapkapan, ha? Sorry po, kasi pag-utos lang ni bossing, security measures lang po. Huwag mo akong pupuin. Sino ang boss dito, ha? Sandali. Bossing! Problema, oh. Bye. Ano Pakap-kap, oh. Alam niyo, para kayong mga gago. Sa halip na makatulong kayong dalawa, ha? Lalo pa kayo nakakagulo. Nakakagulo? Officer. Arestuhin niya ako ay pumayag. Para saan pa yung poses mo? Go, officer. Sir. Sige, subukan mo lang. Sige na kasi, trabaho lang to, eh. Trabaho lang. Ano nga? Akin na. Ina. Ba, arresto! Dali! Halika na. Teka nga. Huwag kang makinig Ano ba to? dito, ah. Boy, Filipino teacher. Sige, dali sa office yan. Anong dali sa office? Tigilan mo nga ako. Bye-bye. Sumukay sa mami ko. Sa akin ay parinig ang pintig ng puso umiibig. Ay na sa akin ay pala. Ron, Ano ba tanggalin? Ron, ano pong gagawin ko? Sakit ka. Ikaw ang principal eh. Pwede tanggalin. Hindi pa nga pinag-uutos ng principal, eh. Paano ginawa mo? Hindi sumusunod sa batas. Paano nang gagawin ko? Hindi ko alam. Sige na, bahala na. Punta ka. Sa ulitin, matuto kayo sumunod sa mga security officer natin. Nandito sila para ipagtanggol tayo. Ganun. Ba't kaya pagpusasan si Mitty? Para matuto siya sumunod sa mga utos. Utos nino. Utos ng nakakataas. Utos ko. Lahat ng hindi susunod at lahat ng magpoprotesta, didisiplinahin. Sige na. Pakawala yun na yan. Joey. Agad. Pakawala mo na. Sige, go. Okay, cut. Tara! Pakawalan din pala. Ikaw naman ba? Katrina ka pa man din, boy teacher. May bala ka pa yata ang sulutin yung policy ko ng pagdidisiplina. Sige na. Lalakad tayo. Paano? Huwag niyo nang pansinin yung mga yan. Nagpa-power trip lang yung mga yan. Tara. Good morning, Mr. Gonzales. Good morning din. Mapo na kayo. Ngayong araw na ito, magbabasa tayo ng isang maikling kwento na isinulat ni June Cruz Reyes. Utos ng Hari. Sige, kuhanin niyo na yung mga libro niyo. Ang maikling kwentong Utos ng Hari ay tungkol sa mga batang kasing edad natin. Pero hindi pangkaraniwan ang kanilang paaralan. Isa itong espesyal na eskwelahan. Puro sila mga scholar galing sa iba't ibang panig ng bansa na pinagsama-sama sa isang boarding school. Bakit? Ano po yung boarding school? Boarding school?
Mr. Gonzales, baka gusto mo minusan ng 5. Umupo ka na. Sir, pwede mag-CR? Umupo ka na, walang lalabas. Naihin na ako, sir. Umupo ka sabi! Oy, alam niyo ba kung anong oras na? Late kayo, -10 kayo. Kita mo ba to, ha? Ha? Kita mo to? Ha? 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 Galing kami sa duty, ha? Kung sa labas kayo yung bida, dito ako yung teacher. Estudyante ko kayo. Kaya umupo na kayo kung ayaw niyo pang madagdagan yung minus niyo. Upo! Punta tayo gawin. Copy. Tanggalin niyo nga yung mga yan. Oh, sino gusto magbasa? Ano ba naman kayo? O sige, mas mabuti na yan. Tahimik. Ako na lang magbabasa. See you in my cubicle after lunch. Pahabol sa akin. See you in my cubicle after lunch. Pahabol sa akin ni Mrs. Moral Character kaninang matapos ang klase. Si Mrs. Moral Character, ang teacher namin sa social science. Siya yung advisor namin. Parang naman ako si gagong isip ng isip kung ano naman ang sasabihin sa akin ito. Halos di akong sermon na umatikabol na naman to. Makalawa lamang eh. Halos ilabas niya ang kanyang calculator para sabihin kung gaano ako katanga. At kung gaano katama ang kanyang pagsuma sa aking mga singgo. Isunod niya ang aking mga absences at aking mga lates. Eh hindi na may katuwirang. Paano ako di masisingko? Eh kung kailan ako absent, tsaka siya nagbibigay ng quiz. Pero, hindi naman ang ganda ko sa klase. Katunayan, bulit po niyang paksa ang pinag-usapan namin. Yung kanyang dazzling Malaysian at kanyang paboritong pabango. Nag-chismis din siya. Tulad ng dati. Kaya si Mr. Espejo raw. Kaya tumandang binata. Dahil 2 beses niyang binasted noong dalaga pa siya. Sorry, class. I'm getting carried away. Magbibel na nang maalala niya ang leksyon namin. Ang normalization process sa gobyerno. Para maging fully democratic tayo, kailangan mataas ang ating literacy rate. Sinabi niya ni Rizal. Sapat na communication system ang ating pamahalaan. At mataas naman ang moralidad ng ating mamamayan. At higit sa lahat, kailangan maging westernized ang ating pamantayan. By doing so, hindi tayo magiging uncivilized sa western standards. What do you think, Jojo Boy? Mas basic ang dapat at mamaral sa pagtingin sa problema. Halimbawa ba't hindi natin umpisahan sa economic condition ng bansa? Kung kontento ang mga tao, normal ang takbo ng pamahalaan. Pero kung maraming satisfied, natural na abnormal ang sistema. Hindi basta effective ang communication process. Hindi rin basta mataas na literacy rate. Mga manifestasyon lang to ng talagang problema. Nabigla siya. Doon na kami inabutan ng bed. I will see you in my cubicle after lunch. Ay, boy, estudyante. Makauno ka lang kahit nilulungin mo sa nandila. Pumunta ka. Sipong maliwanag. Mangutang ka para makauno ka. Pero parang mo na niloko sarili mo nun eh. Sus, grade lang naman yun eh. Problema ba yun? Uno kung uno. Sikok. Tapos ang usapan. Bagsak. Kick out kung kick out. Pero, hindi naman talaga ako dapat bumagsak eh. Okay. Kasi nga ang ulo ko. Ragil. At medyo bastos pa raw. Pero, ba't patit ka handa? Mag-ayos ang katawan ng pinag-uusapan. Hindi naman po nagtaris man. Hindi na naman to seminaryo. Bakit pa yung kanda katakpilan silang panakot nila? Si Einstein nga ay bumagsak sa physics. Pero ito naman, big time scientist. Kung sa pagtitiis ng konsume ay sigarilyo at beer ang napiling pagbuntungan sa mananoob, ayun na. Masama
Ambisyo! Yun ang sabi nila. Kaya kung sa bisyo naman ito ang pag-uusapan, masama raw ang alcohol at ang nikotina. Para rin sinabing, pag teacher ka na, pwede na. Kaya pag estudyante, tiis. Alam mo yung Mr. Discipline, alam niya ang sagot. Kasi hindi nga. Kaya nga ayokong matikmanin itong mga tundisyon to, gawa ng nadaanan ko na itong lahat. Sumunod ka sa akin, halika rito. Dito tayo sa opisina.